Mga idol, pasensya na doon sa mga nagtatanong sa akin kung hindi ko kayo nasasagot o nare-replyan sa comment section dahil sobrang dami po nang nagchat at nagtatanong sa akin patungkol po dito sa solar setup ko. Kaya sa video ito ay sasagutin ko lahat ng mga katanungan nyo. Madalas na tanong ay kung anong mga appliances ang kayang pagganahin ng ganitong small solar setup at kung kaya ba ng ganito ang aircon. Bago ko sagutin, papalo, like, and share naman mga idol. So start tayo. Ano-ano nga ba ang kayang pagganahin ng mga appliances ng ganitong small solar setup? Una, ref, TV, electric fan, washing machine, ilaw, mga charger, at rice cooker. At baka may magtanong, kaya ba ng sabay-sabay yan pagganahin? Yes po, kaya pong sabay-sabay. Pero, huwag lalagpas ng 1,500 watts ang nakaload sa solar setup. Kasi ang inverter na to, ang peak power niya ay 3,000 watts. At ang continuous output naman niya ay 1,500 watts. So, dapat hindi lalagpas ng 1,500 watts ang nakaload sa ating solar setup. Pero suggestion ko, huwag nyo nang sagarin sa 1,500 watts ang nakaload para mas maalagaan at tumagal ang ating inverter. Sa aircon naman, ang kayang pagganahin ay 0.5, 0.6 at 0.75 HP inverter na aircon. Dito sa bahay, na-try na namin ang 0.75 HP inverter na aircon. Kaya naman ng ganitong setup. Pero, kung gagamit kayo ng aircon, dapat aircon lang. Wala nang kasabay na ibang appliances. Kasi sa 0.75 HP na aircon ay umaabot ng 1,200 watts ang load niya. Tulad nga ng sinabi ko kanina, dapat wag nang sagarin na umabot sa 1,500 watts ang nakaload para mas maalagaan at tumagal ang ating inverter. So sana nasagot ko yung mga tanong nyo at doon sa mga magtatanong pa lang. At sa next video, ipapakita ko naman kung magkano ang matitipid natin sa bill ng kuryente sa buong isang buwan. At kung ilang buwan ba o taon maaabot natin ang ROI sa paggawa ng ganitong small solar setup. Kaya abangan nyo po ang next video ko.